Hindi porket nagkaroon ka na ng space, na out of balance mo na siya, tapos ang laki ng space mo, magiging komportable ka na. Pero pag create mo space, pero nandun yung rhythm mo, create space. Mas ma-maximize mo yung space na meron ka. Taking advantage dun sa space na nagawa mo. Son, depende sa bangga eh. Pag half spin mo dito, naramdaman mo na kinakat ka niya eh. Ba't di mo tinuloy dito? Diba? Depende sa bangga eh. So guys, yung huling move ni Jason na ginawa niya, yun yung huli namin ensayo. So attack here. Attack dito, Son. Pag attack mo dito, we go behind. Tapos slow down. You get me? Attack, same. Attack, same to ha, same. Behind, pero naka-half spin ka na after ng behind. Behind. Atake. Half spin. Good, go. Nice one. Ikot. Perfect. So, ang difference lang is talagang in-apply niya yung finishing half spin, fade away. Kaya lang at that certain moment, kinat kasi siya eh. So, it means yung bantay niya nandito sa shoulder niya. So, pag half spin niya, hindi naman sumunod eh. Nag-stay dito eh. At mararamdaman niya yun. Pero dahil yun yung drill namin, in-apply niya yung drill namin, so ang bilis makarecover ng bantay niya. Pero kung naramdaman niya dito yun, though training lang naman to, one-on-one lang naman to. Pero kung naramdaman niya dito yun, hindi naman sumunod, dapat tinuloy niya na dito. So, pero na-apply niya naman everything, kaya konting adjustment. Ayan na. Ayun, sinasabi ko, Son. Di ba, nakakreate ka ng space? Yun yung perfect example, di ba, nakakreate ka ng space. Ang layo na niya eh. Kaya lang, pag step mo dito, ang bagal. Mas maliit yan sa'yo, pero munti ka pa maabot. Hindi porket nagkaroon ka na ng space, na out of balance mo na siya, tapos ang laki ng space mo, magiging komportable ka na. Pag nangyari yun, yung space na na-create mo, mabilis mawawala yun. Like what just happened. Ang mas bumabantay sa mga 6'2", tapos nagkaroon ka ng space na gano'n, tapos pagkatapos mong mag-bump, ang relax-relax mo gano'n, aabutin gano'n. Whether you created a big space, not unless kung yung space mo talaga, ang layo, hanggang doon sa half court. Pero yung space na yun, it's deceiving eh. Pwede mong maisip doon sa space na yun, ay, okay na ako mag-relax kasi ang laki ng space ko. Get me? Pero pag create mo space, pero nandun yung rhythm mo, create space. Still pull up ka pa rin, mas ma-maximize mo yung space na meron ka. Taking advantage doon sa space na nagawa mo. Yun na yung training natin ng nakaraan. Okay, doon sa specific moment na yun, again, one-on-one lang naman to, pinapa-warm up ko lang sila. Pero kasi still, sa kahit anong sitwasyon kasi proper decision making yung ina-apply natin. So whether seryosong 5-on-5 yan, o one-on-one lang yan, importante kasi yung bagay yung habit. If you develop the bad habit, syempre nadadala mo yun sa mga liga, sa mga mas malalaking, kumbaga nagiging comfortable ka sa mga ganong klaseng bagay. So, ito kinorek ko yun. Pagkatapos niya create ng space, pinabayaan niya na yung space. Ang inisip na niya, ay, ang laki naman ng space na meron ako. So, nag-relax siya dun sa shot niya. After niya mag-relax, muntik siya maabot. So, kung i-imagine niya mabuti, in real game, mas malaki yung bantay niya, mas mabibilis. Kapag na-develop niya yung habit na yun, lagi siya mag-i-end up sa alanganing sitwasyon. We are trying to correct it as much as possible, as fast as we can, para maintindihan niya na, ay, sumut yung tira ko, but that's a very bad habit. Guys, Dayo is back! Repeat! Dayo is back!